Sa pumapagpalang gabi sa ating lahat, higit lalo sa ating Panginoon, tayo po ay mag-uumpisa na sa gawain sa ating Panginoon. Samahan niyo po akong basahin ang salita ng Diyos sa mga awit 117 verse 1-2. Awit ng pagpupuri kay Yahweh. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Purihin si Yahweh, purihin ang salita ng Diyos. Ngayon, samahan niyo po akong manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po, Lord, sa gabing ito na inyo pong ipinagkaloob sa amin, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay muling makapanambahan sa iyong harapan, Lord. Panginoon, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba, Lord, sa iyong harapan, Panginoon. Linisin at patawarin niyo po kami, Panginoon. Ano man pong kasalanan, karumihan na amin pong nagagawa, Lord, sa araw-araw ng aming buhay, Lord. Naway, linisin niyo po kami, Panginoon, upang kami ay maging karapat-dapat, Panginoon, sa iyong banal na harapan, Lord Jesus. Panginoon, itinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang gawain ito, Lord, na naway kayo po ang siyang manguna, Panginoon, sa gawain ito. Samahan at tukuban niyo po kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Lahat po ng inyong gagamitin, Panginoon, ang tutugtog, ang kakanta, mga backups, Panginoon, at lalo na po higit ang magtuturo ng iyong banal na salita, Panginoon. I-anoint niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Pangunahan niyo po kami, Lord Jesus. Ganun din po, Panginoon, itinataas din po namin sa iyo, Lord, ang mga kapatiran namin, Panginoon, na humihingi sa iyo, Panginoon, ng kagalingan, Lord. Kayo po, Panginoon, nawa ang siyang manguna sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kayo po, Lord, ang tumugon ng kanilang mga panalangin, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Lord Jesus. Itinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang bansang Israel at Pilipinas, Panginoon, na anuman pong kaguluhan, Panginoon, na nangyayari sa mga bansang ito, Lord Jesus. Anuman pong sakuna, sakit o krisis, Panginoon, na nangyayari, Lord. Kayo po nawa ang manguna, Panginoon. Kayo po ang siyang tumugon, Panginoon. Naway po, kapayapaan lamang po, Panginoon, ang manaig sa bansang ito, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa mga leaders, Lord, ng bansang ito, Lord Jesus. Kayo po ang manguna sa buhay nila, Lord. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng karunungan, kaalaman, Panginoon, nang sa gayon, Lord, ay puro tama lang po, Panginoon, ang maging desisyon nila, Panginoon, sa pamumuno nila sa bansang ito, Panginoon. Magkaroon din po nawa sila, Panginoon, ng takot sa iyo, Lord Jesus. At Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa kalakasan na inyo pong ipinagkaloob sa amin, Panginoon. Sa iyo lang po ang papurihan at pananambahan, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Ikaw lang po nawa ang manguna, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo lang po namin ipinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Ang tayong pangalan lamang Jesus ay Panginoon Jesus. Amen. Ngayon po ay samahan niyo po akong umawit sa Panginoon. Awitan po natin ang masayang awitin ng ating Panginoon. Wala
salamat, nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maghinang mundo, sa lakit lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maghinang mundo, sa lakit lawak ng pag-ibig mo. Dakila pag-ibig mo. Dakila pag-ibig mo. Oh, Jesus, salamat. Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maghinang mundo, sa lakit lawak ng pag-ibig mo. Yes, Lord Jesus, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kadakilaan niyo po, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay nga, Lord, na napakadakila mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga blessings na niyo pong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat niyo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Tunay nga, Panginoon, na sa ikaw lamang, Panginoon, ang papurihan, Panginoon. Ang ikaw lamang, Panginoon, ang sasambahin, Panginoon, sa buhay namin, bawat isa sa amin, Lord Jesus. Muli, Panginoon, maraming salamat sa tanging pangalan mo lamang aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan mo natin ang ating ngayon po ay pangungunahan tayo sa pagtuturo ng salita ng Diyos na pangungunahan po ni Brother Isaac. Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa ating Diyos sa binigay na pagkakataon sa akin upang ibahagi yung salita ng Panginoon sa inyo. At sa ating mga kapatid sa JDHC at BCC, magandang gabi po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay ating pagpapatuloy ang series ng pag-aaral natin sa aklat ng Unang Pedro. At tayo na po ay nasa chapter 3, verses 13 to 22. Sama-sama po nating basahin ang ating key text sa gabing ito. Sinasabi po rito, "Who is going to harm you if you are eager to do good? But even if you should suffer for what is right,
you are blessed. Do not fear their threats. Do not be frightened, but in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. For it is better, if it is God's will, to suffer for doing good than for doing evil. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body but made alive in the spirit. After being made alive, he went and made proclamation to the imprisoned spirits, to those who were obedient or disobedient long ago, when God waited patiently the days of Noah, while the ark was being built. In it, only a few people, 8 in all, were saved through water. And this water symbolizes baptism that now saves you also. Not the removal of dirt from the body, but the pledge of a clear conscience toward God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ, who has gone into heaven and is at God's right hand, with angels, authorities, and powers in submissions to Him. Purihin po ang Panginoon. Ang Diyos ang magpapala sa kanyang mga salita. Ang ating pamagat na ating tatalakayin ngayon ay suffering for good, living with hope, no? So dito, sa workplace or sa school, kung saan man tayo, ginagawa ba natin kung ano ba ang dapat? Okay? Are we doing the right thing? Okay, and also, kukumustahin ko yung inyong pag-asa, no? Yung hope. How is your hope doing today? Are you full of hope? Lalo po nangyayari sa ating bansa ngayon, no? So tayo nakakaranas ng krisis sa langis, no? How's your hope today, no? Are you running low of hope or are you losing your hope, no? So dito sa text na to na ating binasa, pinapakita po rito ni Pedro na in-encourage tayo, no? Na sa kabila ng nangyayari sa ating paligid, ano dapat po ang ating gagawin, no? Ano dapat po ang ating maging response, no? Yan. Sa text na ito, pinapakita po ang 4 na points, no? So tatalakayin po natin yung 4 na puntos. Una po dito ay yung pag-i-encourage natin, no? Encouragement in suffering. Okay? That's number 1. Encourage in suffering, no? So, sa nangyayari sa ating paligid, okay? Ano dapat na maging response natin, no? Gagawa tayo ng mabuti, ay tayo ay napapasama. Ano ang dapat natin gagawin, no? So, unang pinapakita po dito sa text pong ito ni Apostol Pedro ay encouragement in suffering, no? So, sabi po rito sa 1 Peter chapter 3, verse 13, who is going to harm you if you are eager to do good? Sino daw po ang makakapanakit sa atin kung ang ginagawa natin ay mabuti? Now, dumating na ba kayo sa punto na ikaw ay gumawa ng mabuti, pero ikaw ay napasama? Okay. So, ang sagot ay siguro marahil sa atin lahat dito ay na ating naranasan na yun, no? Now, anong magiging response natin bagamat tayo gumawa ng mabuti, pero ang ating natanggap ay hindi mabuti, no? Ano ang sinasabi dito ni Apostol Pedro, no? Sabi dito ni Apostol Pedro sa verse 14, but even you should suffer for what is right. Ano sabi niya? Kahit na kayo'y gumagawa ng mabuti, pero kayo ay nakakatanggap ng hindi mabuti o hindi maganda, kayo ay nagsasuffer, kahit na gumawa kayo ng mabuti, anong sabi ng Bible? Ang sinasabi dito ni Apostol Pedro ay, ikaw pa rin ay mapalad. Okay? Kasi ang sinasabi ng mundong ito, na kapag tayo gumagawa ng mabuti,
pero mapasama tayo, ay, hindi na tama yan, no? Sinasabi ng iba, ay, hindi tama yan. Ginawa mo na ng mabuti, tapos ikaw pa ang napapasama, no? Huwag mo nang gawin yan. Sinasabi ng mundo, no? Pero ang sinasabi dito ng Bible ay, palagi nating piliin gumawa ng buti, anuman ang maging resulta nito. Bakit? Ang sinasabi ay, kapag tayo gagawa ng mabuti, at sa kabila ng tayo gumawa ng mabuti, at nakatanggap tayo ng hindi maganda, or tayo nagsasuffer dahil sa paggawa natin ng mabuti, ang sabi ng Bible, maliwanag sinasabi, tayo ay mapalad. Okay? Yan. Sabi dito sa Matthew chapter 5, verse 10, Blessed are those who are persecuted because of righteousness. So sinasabi po sa verse na ito, mapalad daw po yung mga taong pinipersecute dahil sa paggawa nila ng mabuti. Or sila ay gumagawa ayon sa katwiran ng Diyos. Okay? So tayo mapalad. Sabi nga, doon sa Amplified Version, ang ibig sabihin ng blessed ay katungbason ay happy, sabi doon, no? Okay? So, tayo dapat may magalak, no? Sapagkat ginawa natin yung mabuti, no? At sinabi rin po dito, no? Sabi dun sa unang tanong ni Pedro, who is going to harm you if you are eager to do good? Okay. Sa panahon natin ngayon, pag tayo gumagawa ng mabuti, minsan tayo ay napapasama, no? At talagang nililibak tayo, no? Pero sinasabi dito sa Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Okay? Sabi dito, if God is for us, kung talagang tayo'y nasa Diyos, sino ang lalaban sa atin? Okay. Sinong pinakamakapangyarihan sa lahat? Walang iba kundi ang Diyos. Okay? At tayo na sa Kanya, sino ang lalaban sa atin? Kung nasa na atin ang Diyos, no? Okay. Sa trabaho, sabi ng isa, ginagawa ko naman yung tama, pero ako ang napapasama. Yeah, madalas sa trabaho namin, no? Sa trabaho namin, may mga reports kasi. Okay? May mga reports na dapat ipasa, pinasa naman, pero, parang may mali daw. Okay? So, kailangan, doon sa report, kailangan taasan daw. Kasi medyo mababa yung pinasa eh. Okay? So, may mga ganun, no? Okay. So, sabi dito, mga kapatid, kung gayon, tayo daw po ay huwag madismaya, no? Or, huwag tayong madiscourage, no? Sinasabi sa 1 Peter chapter 3, verse 14, na kung magkagayon, tayo pa rin ay mapalad, no? Tayo ay magsaya, no? Meron dito isang illustration sa siya ay isang honest accountant. Okay? Ano bang ginagawa ng accountant? Siya ang parang nag-ayos ng financial flow, no? Sa isang company, no? Yan. Meron dito, sinabi ng kanyang mas nakakataas sa kanya. Sinabi niya, siya ata nag-manage ng mga taxes, no? Sinabi sa kanya, oy, accountant, i-adjust mo yung okay, the manager tells to adjust the numbers so the company avoids the taxes. Okay, anong pinapagawa doon sa accountant? Yun ba ay mabuti o hindi mabuti? So, reading between the lines, medyo hindi maganda yung pinapagawa, no? Okay? So, dito, ano ang ginawa ng honest accountant? Okay? So, siya ay hindi nasunod. Okay, ang tanong, tama ba ang ginawa ng accountant? Okay, sabi ng kanyang manager, yung nakakataas sa kanya, sabi niya, hindi ka team player. Okay? At siya ay hindi na sinali sa mga meetings, no? So, siya ay markado na, no? So, ang tanong, tama ba yung ginawa ng accountant? Okay? So, dahil sa kanyang ginawa, at masasabi nating tama, siya ay namarkahan doon sa kanilang company. At pag sinabing namarkahan,
Sa amin kasi pag namarkahan, wala na. Itchapera ka na, no? Ganun ka na. So, sa promotions, medyo nasa dulo ka, no? So, ganun yung sistema ng mundong ito, no? Ang tanong, sa sistema na ba ng mundong ito, tayo ba ay makikiayon? Ang sagot dapat ng Bible ay hindi, no? Kaya nga sinabi sa Romans chapter 8, verse 2, sabi doon, kung di ako nagkakamali, do not conform to the pattern of this world, no? May sistema yung mundong ito, no? Ang tanong, kung ikaw ay Kristiyano, alam mo ang salita ng Diyos, ikaw ba ay aayon? Ang sabi ng Bible ay wag, no? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind, no? In Christ Jesus. So kung tayo mga Kristiyano at alam nating mali, anong gagawin natin? Tama o mali? Siyempre, ang gagawin dapat natin, ang dapat maging response ng isang Kristiyano ay gawin yung tama at hindi gawin yung mali, no? Paano pag boss mo? Gagawin ba? Gaya ng accountant, hindi niya ginawa yung pinapagawa sa kanya kahit na siya ay mag-suffer. Bakit? Kasi alam niya yun ay hindi mabuti, no? Okay? Siguro itong honest accountant to ay isang Kristiyano, no? Ibig sabihin, alam niya kung ano mabuti at masama, no? At sabi, sino ba ang ating susundin? Ang ating boss o ang sinasabi ng Word of God? Okay, hindi ko sinasabi dito sa ating trabaho, wag nating susundin yung sinasabi na ating katrabaho o ng mas mataas sa atin, no? Ang sinasabi dito, kung may pinapagawa na hindi tama o labag sa ating sinasabi ng ating Panginoon, ano ang mas mahalaga? Ang sinasabi ng Panginoon o ang sinasabi ng tao? Ang sabi ng Bible, dapat mas mangibabaw ang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? So dito sinasabi po, huwag po tayong magsawa na gumawa ng mabuti, no? So sinasabi dito ni Apostol Pablo, no? Sabi nga po sa Galatians, no? Huwag tayong magsasawa na gumawa ng mabuti. Kasi may mga iba nagsasawa na. Bakit? Kasi nga napapasama nga. Okay? Ako ilang beses ko lang naranasan, ako ay napasama, no? Pero ito yung pinanghahawakan kong verse. Sabi dito, huwag tayong magsawa na gumawa ng mabuti sapagkat sa tamang panahon tayo ay aani. Ayan. So yan ay encouragement in suffering. Yan, ini-encourage tayo ni Apostol Pedro na sa kabila ng paggawa natin mabuti, napapasama tayo, gawin pa rin natin kung nararapat, no? Encouragement in suffering. Pangalawa po, sinasabi po dito sa tekstong ito, readiness to defend our faith. Okay? We should ready to defend our faith. Yan ay sinasabi sa 1 Peter chapter 3, verse 15. Sabi po dito, always be prepared to give an answer for the hope that you have. Okay. Tinanong ko yung kanina, no? Anong nangyayari sa ating bansa? Ang ating mga leader, imbis na sila ang mag-lead sa atin, sila pa ang mismo nasa hot seat, no? Okay? At yung pagtaas ng langis, siyempre kasunod nun ay pagtaas ng bilihin, no? Now, nasaan ba yung ating pag-asa ngayon? So, sinasabi dito ni Apostol Pedro, kailangan daw tayo maghihanda. Maghihanda saan daw po? Na sumagot. Ano isasagot natin? Yung pag-asa na nasa sa atin. Now, ano ba yung pag-asa na nasa atin? Nasa sa atin? What is the hope that we have? Okay, walang iba tayong pag-asa kundi ang Panginoong Jesus. Tama? Okay, Jesus is our hope. No? So dito, pinapakita ni Apostol, sinasabi ni Apostol Pedro na dapat tayo maging handa palagi na ibahagi yung ating pag-asa. Ibahagi ang Panginoong Jesus sa kahit anumang panahon at oras, no? At sinasabi rin dito sa 1 Peter chapter 3 verse 16, keeping a clear
conscience, no? So, meron tayong mabuting budhi, no? Ayan. Sa ating pagsagot, no? Dito, madalas, medyo nasablay ang mga Kristiyano. Okay? Sinabi sa atin ng Diyos, tayo ay dapat mag-share, no? Sabi doon sa Mark, no? Preach the gospel, no? Go into the world and preach the gospel. Meron bang humahayo? Meron. Okay. Pero, kung papasin natin, lalo-lalo na sa social media, di ba? May nag-share doon sa kanya. Pero, yung pagkakasagot sa kanya, yung pagkakashare sa kanya ay parang hindi maganda. Okay? So, ibig sabihin, nasaktan yung nashiran. Okay? Now, so dito, pinapakita dito ni Apostol Pedro na sa ating pagsagot, sa ating pag-share, sa ating kapwa, ano ang dapat nating gawin? Okay, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Ano daw po ang ating dapat maging attitude sa pagsagot sa kanila? Kung may mga taong nais tayong hingan ng sagot sa ating pag-asa na meron tayo, ang sinabi dito ay kailangan natin sumagot ng may pagrespeto at pagsagot ng malumanay, no? Now, kapag tayo isasagot, alimbawa nag-share po tayo, ano ang sinishare po natin? Word of God. Tama? So, sa pag-share natin ng Word of God, hindi nagbabago, sabi ng iba, hindi nagbabago yung ating sinishare, no? Truth, Word of God is truth, no? And truth is always a truth. Okay? Pero, ano daw ang isa sa mga pinaka-importante? It's the way that we share the gospel, no? So, ang malaga, it is not what we say that matters. It's how we say it. Okay? Yung sinasabi natin ay salita ng Diyos, no? Pero isa sa pinakamalaga daw po ay kung paano daw po natin ito sabihin. Okay? Gaya sa social media, sino po ba yung parang nababash dahil sa pagsasabi niya, pagsagot dun sa mga humihingi ng kasagutan dun sa kanyang parang may ginawa siya, no? Okay? Asawa yun ng isang dancer, no? Okay? At doon sa sagot niya, maraming mga tao ang parang hindi nagustuhan yung pagsagot ng asawa niya, no? So, although hindi natin mapilis yung mga tao, no? Okay, we cannot please everyone, no? Anybody, no? Pero dito, pinapakita ni Apostol Pedro na dapat, kung tayo isasagot doon sa pag-asa na meron tayo, kailangan sumagot tayo ng may kababaang loob, no? At respeto. Sino ang gagawin natin example dito? Walang iba kundi si Jesus, no? Si Jesus, siya ba ay sumagot ng hindi maganda, nakakasakit? Okay. Unang-una, halimbawa, examples, tinanong siya ng isang mayaman, no? Paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot ba si Jesus ng hindi maganda? Sumagot si Jesus ng maayos, no? Okay, sinagot niya yung nagtanong sa kanya, ganito ang gawin mo, no? So dito pinapakita na if we want to win souls, no, kailangan sa ating pagsagot, sa ating pag-share, okay, we should share, we should answer with gentleness and respect, sabi ni Apostol Pedro, no? Kaya nga sabi po sa Colossians chapter 4 verse 6, speak with grace and wisdom, no? Sinabi rin po sa 2 Timothy
chapter 2, verse 25, gently instruct opponents. Sinabi po din gently, no? May kahinahunan, no? Sabi po sa Titus, chapter 2, verse 7 to 8, live in a way that leaves no grounds for criticism, no? Okay? At sabi dito, 1 Peter chapter 2, verse 12, good deeds, okay, silence, ignorance. So dito, pinapakita rin po na dapat sa ating buhay, nakikita kung ano yung, o sinasabuhay natin kung ano yung sinasabi natin, no? Sabi nga ng kasabihan, action speaks louder than words. Okay? Jesus is our hope. Let our hope in Jesus be evident enough in our lives so that people ask, why do you have so much hope? No? So we should be zealous or passionate to answer the hope within you. No? Be ready to defend but not combating. Ito, no? Ready to defend pero hindi wag tayo makikipag-away. Okay? Because truth is always a truth and will remain a truth. No winner nor loser, no? Dito, okay? Sa pangatlo po dito sa ating binasang key text, number 3 po, the example of Christ, no? Pinapakita po rito yung example na ginawa ni Jesus Christ, no? So Christ suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring humanity to God, dying in the body but being made alive in spirit. So dito sa 1 Peter chapter 3 verse 18, Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteousness. Oh, for the unrighteous, no? Sino ang ating Panginoon? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At tayo ay ang kanyang mga disipulo, no? Okay, follower ni Jesus. Now, kung ang ating master ay nagsuffer, what do we expect? So tayo din po ay magsasuffer, no? Sabi nga po ng salita ng Diyos, walang alipin na mas mataas kaysa sa kanyang Panginoon. Okay? Ang Panginoon natin ay Panginoong Jesus, siya ay nagsuffer. So, ibig sabihin, let's expect that we will suffer in this life, no? Pero, in the midst of suffering, ano ang dapat nating maramdaman? Lungkot? Okay, ang sinabi ng Bible ay hindi. In the midst of suffering, we still have the joy, no? Okay? Yan ang Kristiyano, no? Yan. So, dapat nating i-follow yung example na ginawa sa atin ng Panginoong Jesus, no? Kaya nga po sabi po rito sa Isaiah chapter 53 verse 5, yan, He was pierced for our transgression, no? So, siya ay pinakos sa krus dahil sa ating mga pagsalangsang, no? And Romans 5:8, Christ died for us while we were sinners. So, pinapakita dito that Christ suffered, no? So, therefore, as His followers, so let's expect that, okay, we will suffer too, but suffering with joy, no? Okay, Jesus suffered once for sins. Bakit nag-suffer si Jesus? To bring us to God, no? To bring the world to God. Okay? Yan. So that is the example of Christ. Number 4, pinapakita po rito sa verse 19 to 22. So sinabi po rito sa 1 Peter chapter 3 verse 19, He went and made proclamation to the imprisoned spirits, no? Ano pong naisip paywatig o sabihin ni Apostol Pedro sa mga verses na ito? So, number 4, victory and authority, no? So, dito, pinapakita sa verse na to kung paano nagtagumpay o yung katagumpayan ng Panginoong Hesus at yung authority na meron siya, no? 1 Peter chapter 3 verse 20, in the days of Noah, only a few people were saved through water. Verse 21, this water symbolizes baptism that now saves you also. And 1
Peter chapter 3 verse 22, Jesus Christ has gone into heaven and is at God's right hand. So, ang Panginoon ay umakyat sa langit at umupo sa kanang trono ng Diyos, no? So, dito pinapakita po yung katagumpayan ng Panginoong Jesus at kung ano yung authority na meron siya, no? Gaya po, may sinabi po rito, illustration na ginamit ay yung panahon po ni Noah, no? Ano po ang nangyari doon sa panahon ni Noah? Ayon po doon sa kwento, si Noah ay natasan ng Panginoon na mangaral sapagkat bugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Bakit bugunawin ng Panginoon? Kasi ang ginagawa ng mga tao sa panahong yun ay sila po ay talamak ang kasamaan, no? At kung titingnan natin yung sa dulo, dumating ang baha at ilan lang po ang naligtas. Ang naligtas lamang po ay yung family po ni Noah, no? So, pinapakita po roon na sa pamamagitan ng tubig, naligtas ang pamilya ni Noah dahil sa faith nila, no? Sa Panginoon. Okay? So, pinapakita rin po doon sa pamamagitan ng tubig, nilinis ng Panginoon ng mundo sa pamamagitan ng tubig dahil ito ay napaka-rumi at makasalanan, no? So, pinapakita po ng illustration, sinabi rin po dito yung baptism, no? This water symbolizes baptism that now saves you always. So, sa baptism, ano yung pinapakita po roon? Simbolismo na tayo ay pag nilubog sa tubig, yung ating dating kasalanan, pag tayo ay inahon sa tubig, tayo ay bagong nilalang na, no? Okay, the old passed away. Ibig sabihin, yung mga kasalanan ay nalinis na. Okay? So dito, pinapakita po yung victory ng Panginoong Jesus, no? Okay? So dito, pinapakita rin po yung resurrection ni Jesus, no? So pinapakita po roon sa mga may faith, gaya ni Jesus, no? Tayo ay magbuhay na muli sa takdang panahon, no? Pinapakita rin po dito yung authority ni Jesus. Sino ba si Jesus? Okay. So si Jesus ay umakyat sa langit at siya ay nasa kanang kamay ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, kung titingnan natin yung Bible, ang Panginoong Jesus ay binigay na sa Kanya, kung babasahin natin yung Bible, binigay na sa Kanya lahat ng kapamahalaan, no? At kapangyarihan. Dito sa lupa, no? Kaya nga sabi po sa Genesis chapter 2 Peter chapter 2 verse 5, Noah is a preacher of righteousness, no? Ephesians chapter 1 verse 20 to 21, Christ above all authority. So, ibig sabihin, yung authority ay nasa Panginoong Hesus na. Sino ang ating Panginoon? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ibig sabihin, kahit anong mangyari sa mundong ito, no? Kung tayo ay nasa Panginoon, at ang Panginoon nasa kanyang authority, ibig sabihin, hindi tayo pababayaan ng Panginoong Hesus, no? Okay? Sabi po sa Philippians chapter 2 verse 9 to 11, every knee will bow, no? Okay. So sa taktak ng panahon, lahat ng tuhod ay luluhod, no? Lahat ng labi ay magsasabi na si Jesus ay Panginoon, no? So Christ proclaimed victory over disobedience, referencing Noah's time. So pinakita po dito ni Apostle Peter doon sa kanyang text, no? Pinapakita po roon yung victory over disobedience, no? So very disobedient yung mga tao dati, no? And also, Jesus reigns supreme over all powers, no? Ayan. So yan po ang apat na points na pinapakita po roon sa text. So 1 Peter chapter 3 verse 13 to 22, no? Una po, ini-encourage tayo ni Peter sa kabila ng suffering na dinadanas natin sa paggawa ng mabuti, huwag tayong magsawa, no?
sa paggawa ng mabuti, no? And readiness to defend our faith. At we should follow the example of Christ and the victory and authority of Jesus, no? So for conclusion, in this text, no, Peter encourages Christian to live righteously. So ni-encourage tayo ni Peter na tayo ay mamuhay ng may kabanalan, no, at katwiran, without fear of persecution, no? Honoring Christ as Lord and being prepared to explain the hope with gentleness and respect, no? So this verse highlights that suffering for good is better than for evil. Okay? Citing Christ's vicarious suffering, resurrection, and triumph over spiritual forces. Okay? So pinapakita po sa passage na to, ina-emphasize na kahit ang mga believers ay dumaranas ng problema sa araw-araw, trials, no? We should live courageously, no? Kailangan tayo ay mamuhay ng may tapang, no? Okay, at yung ating pag-asa ay dapat huwag mawala sa atin, no? Sino ang ating pag-asa? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. So that hope should not be removed in our mind and in our hearts, no? Kasi kapag nawala, saan tayo dadamputin, no? Okay? Knowing Christ is victorious. Kung kilala natin ang Panginoong Hesus, nasa Kanya ang katagumpayan at ang otoridad, no? So we are victorious, no? So purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa ating lahat, sa inyong pagsama sa amin sa gabing ito. At sa ating pagkatapos, tayo po ay manalangin sa ating Diyos. Aming Diyos ang dakila sa lahat. Minsan pa maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming pinagbulay-bulayan sa gitnong ito, Panginoong Diyos. Dalangin namin, Panginoon, sa kabila ng mga problema, Panginoong Diyos, anumang kasakitan, Panginoong Diyos, anumang hamon ng buhay sa amin, Panginoong Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo kami, Panginoon Diyos, na bigyan ng pag-asa, Panginoong Hesus, O Lord God. At Panginoon, patuloy niyo kami, Panginoong Diyos, na paalalahanan, Panginoong Diyos, na gawin ang mabuti at mabuti lamang, Panginoon. At Lord, bigyan niyo kami, Panginoon, ng lakas, O Diyos, na i-share kayo, Panginoong Diyos, sa mga tao, Panginoon. At maging handa, Panginoong Diyos, kung kami tatanungin, Panginoon, sa aming pananampalataya, Panginoon, sa inyo. At yung pag-asa na meron kami, Panginoong Diyos. Lord, tulungan niyo po at bigyan ng lakas ng loob ang bawat isa, Panginoong Diyos. At gayon din po, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, isama niyo po kami, Panginoong Diyos, sa parada, Panginoon, katagumpayan, Panginoong Diyos. Muli, maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. And Lord God, I declare, Lord God, blessings upon blessings, Panginoon, sa iyong mga anak, O Diyos. At anumang sularin, hamon, Panginoon Diyos, at kasakitan na meron na iyong mga anak, Panginoon Diyos. Lord, hindi maiksi ang iyong kamay, Panginoon Diyos, upang abutin sila, Panginoon. Kayo po ay makapangyarihang Diyos, Panginoon, na kayang gawin ang lahat ng bagay, Panginoon Diyos. Muli, maraming salamat po. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang iyong mga anak. Pagpalain po ninyo, Panginoon Diyos, ang iyong gawain, Panginoong Diyos, at ang gawain ito, Panginoong Diyos. Muli, maraming salamat po. Pinapuri ka namin, sinasamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen.